Hello again, and welcome to Cine Geeks, where movies, TV, and all things geek collide. This is your host, Angela, and we are back again, the Drag Geeks for Snatch Game. Allow me to introduce my co-hosts. Give it up for Norman. Hello, hello, hello! I'm so excited for tonight's episode. And of course, give it up for Mason. Hi, I'm Mayton. Diyos ko, pang hirap sundan. Parang pasmadong bibig, Norman. No more. Wag mo kong simulan. And mag-ingay ka naman ngayon, Jello. Paano? Hi. Hello. Po, baby. All right. Alam mo, Angela, dapat magkaroon na tayo ng mga code name dito eh. Etong si Jello, alam mo, dahil we're going to evaluate, react, review the Snatch Game for tonight. Ito parang Jacqueline Jose lang talaga eh. Mag-ingay ka naman ngayon, Jello. Paano? Galit ako. Galit na galit ako. Walang Nagugutom ako. Walang Gutom emotion. ako. Huwag kang mag-ingay dyan, papatayin kita. Ganyan. O yung usapan natin, mag-ingay, hindi mag-aswang. Yeah, so anyways, bago tayo ma-derail, Bago lumayo. we are reviewing and reacting to Drag Race Philippines Season 2 Snatch Game. Ito yung pinaka-inaabangan lagi sa lahat ng Drag Race seasons, di ba? Because of the Snatch Game, dito natin malalaman kung sino ang star at ang superstar. Yes, Right. sabi nga ni Mama Pao. Okay. International, ito talaga ang naghihiwalay sa puti at saka sa dikolor. Pero siguro sa Tagalog, yung sa Abada. marumi at saka sa tinaglumen. Ayan, palalim ng palalim yung Tagalog ko. Paano naman yun? Ang dami namang metaphor. Basta yun na nga. Basta ito talaga yung laban ng mga kakaiba. Tapos kailangan dito, meron ka talagang baon. Hindi lang dapat sandwich, kundi isang buong talaga yung dadalhin mo dito. 'Di ba? So, Isang buong isang buong barangay. So, yun na yun. Pero bago yan, meron munang mini challenge, di ba? Oo. Yung mini challenge natin this time around showcases the Filipino-inspired tradition. Yung ating sikat na sikat, maybe because it's the month of August, yung tinikling. Sino dito ang sumayaw nung buwan ng wika? Diyos ko. Siyempre, alam ko Ay, lamang ako sabihin na ko, taas ang kamay para makikita sa podcast yun, di ba? Hindi ako pala sayaw, singer ako eh. Ikaw, Jello. Tinikling ako. Ako yung tagahawak ng kawayan. Taray. Ikaw, Oh, Diyos Miton. ko, syempre ako nagtinikling ako, kaya ko pa rin mag-stretch hanggang ngayon dito, 'di ba? Akala ko ikaw yung kawaya. Aray, na-karma kagad ako. Nalaglag ako. Aray ko. Aray. Ako yung na-injured. Ang bilis ni Carmi. Oo, Carmi Martin kasi. Ikaw talaga. Kala mo Ang sakit, dumulas ako literal. Anyways, ako po ay hindi nagtinikling, pero kasali ako lagi sa buwan ng wika. Nasabi ko lang naman, kahit di yun related sa Okay. Snatch Game. Thank you for sharing. Thank you. Ken. Ikaw yung mamang solbatero doon. So yun, mini challenge was tinikling, tapos patagalan lang siya. So, very basic, no? Yes, pero akala kasi ng marami, madali yung tinikling. Mhm. Pero nung ginawa na ng ating drag racers, medyo nahirapan sila. And among the 9 contenders or racers, isa ang nanalo na tumagal ng I think 45 seconds. Almost a minute. Oo. Mm-mm. Ikaw, Jello, as the tinikling dancer of our group, anong masasabi mo dun sa win ni Matilda? Tinikling dancer. Tagahawak lang naman ako ng kawayan. Well, yung sa mini challenge ni Matilda na tinikling, it showcased na dancer talaga siya. 'Di ba? Like, parang nagpaikot-ikot pa ata siya dun eh. Tapos, and may grace yung talagang sinayaw niya as it would be dance. Yung may pahawak sa saya, tapos wave. It shows na alam niya yung tinikling. Alam niya sumayaw ng tinikling. And yeah,
pangatlong ano na niya, 'di ba? Pangatlong panalo na niya Mini sa mini challenge challenge. slayer nga daw siya. Mini challenge slayer siya. Nakaka-60 Oo po nga na siya. So, mayaman na si Yeah. Madam. May nagsabi nga, I think it was captivating Katkat. 20,000 na lang panalo na si Ate Girl para may rubadge na. Truth. Oo nga eh, 'di ba? Oo Bawing-bawi. nga. Oh, anyway, ayun. We move on naman. Actually, parang ang bilis nung episode eh, no? Kasi nag-snatch game tayo kaagad pagkatapos. Teka lang muna. Gusto kong marinig yung reaction ng lahat noong dumating yung pit crew tapos nung yung sila naman yung mag-rhythm or magtutok-tok nung tinikling. Kagulo eh, no? Oo, te. Akala mo may Ayun. nanalo na eh. Kapag kayo, may nagganon, ng tinikling. Nako, alam mo naman, demure tayo. Medyo pigil ang bawat kilos. Hindi ako pwede makatutok doon. Gustuhin ko man. Kasi may tagabantay. Grounded. Bawal tumingin. Grounded. May Bawal kuryente. May lumino, kuryente. ano. Oo. May bantay. Oh. May Kawayan. magsiselos. Ayun. As usual, si Hanabeshi, sobrang harot. Kilig na kilig dun sa Grabe. sa mga anes. Siya ba Pero yung alam mo yung sa interview, yung siya yung nagko-comment, parang sinasabi niya talaga din, nagkagulo ang lahat. Pero nung sa tinikling na sila na yung nagtutok-tok, siya yung pinakamaingay tsaka kilig na kilig si Girl. Oo nga. Parang nanalo na siya kagad eh. Sabi ko, iba din to eh. Oh. Ang pagka-comment niya, nagkagulo. Siya ba Yung pala, siya talaga yung parang tutok na tutok eh, no? So yeah, we move on. Yeah. Go Yun ahead. kasi, baka naman, hindi lang sila naglaro ng tinikling, naglato-lato din sila in fairness. Kaya sila, kaya nakaabang talagang lahat. Pinaka gusto kong sinabi ng isang drag racer yung yung kawayan, may 2 itlog. Ayun. Si Mama Katkat yata yun. Pero alam mo kahit si Paolo Ballesteros, si Mama Pao, I like na hindi siya nagpa-keme, hindi siya nagpatumpik-tumpik. Nakipaglaro din talaga siya. Tapos makikita mo din yung enthusiasm at saka yung joy sa mukha niya na magtitinikling nga sila habang merong 4 na kawayan at 8 itlog. Truth. Alam mo, ito yung na-appreciate ko dito sa season 2 kasi aside dun sa, meron talagang may mga maxi challenges, parang binwake na nila yung nakaugalian na merong parang, parang warm up, parang icebreaker, tulad nangyari nung episode 3 na meron silang padamit muna ng kanilang future selves, tapos ngayon naman tinikling as a tribute dun nga sa Linggo ng Wika. So, sa buwan ng Wika rather. So, nakakatuwa lang isipin. Isa pa palang na-highlight ko doon, no? Si Jade So, no? Grabe. Di ko kinaya. Ang laswa ng Pilipinyana outfit niya. Yeah. Oo. Actually, kung yun nga, nung sa mini game na yun, mas tinignan ko yung suot nila kaysa dun sa sayaw. Kasi alam ko na agad na parang hindi sila lahat makakasayaw. Pero parang hawak na hawak si ate girl mo nung nagtitinikling siya. Kaya 2 seconds lang siya tumagal. Kasi naman, tinikling ang sabi, hindi namang palo sebo. O kaya hatawang palayok, Diyos Maria. Okay, so after that mini challenge, ayun nga, si Matilda ulit yung nanalo for the 3rd time. Congratulations! Yes, deserve naman. Ayun. We move on na kaagad dun sa Deserved. snatch game. Ayan. So our guest judges are there. Well, we have the very famous, the impeccable, and the nominated to be resident judge, John Santos, who can Yes. impersonate anybody. Name it, he can do it. Super Yeah. galing. And also, Of course, we also have Kim Molina, a Broadway actress, singer, and she was introduced also as a businesswoman. actually, she's not Broadway, parang musical. Hindi pa yata siya di pa siya na nag-perform sa Broadway. Ah, okay. Actress. Theater actress. Theater actress. All right. So, why don't you go ahead, Joni, and introduce our contestants kung sino yung characters nila? Diyos ko. Ito'y talaga yung isa sa mga inaabangan ko.
Grabe. So itong sa Snatch Game, ayan na nga, 'di ba? Si Hannah Beshi ay si Jessica Jessica Soho. Soho. Ayan, Yes. yung ating paboritong katambayan tuwing linggo na laging lumilipad. Oo. Yung team niya yung pinalilipad Okay, niya, akala hindi ko siya. pala. Siyempre kasama din siya dun minsan. Oo. Sample nga, Minsan. sample. Parang mas si Jello yung Jessica Soho. Sige nga, Jello, isang Jessica Soho nga dyan. Lumipad ang aming team at natagpuan, di umano. Ang, Parang mas Susan Enriquez. hindi ko magaya to. Anyways, sige, Mayton, sino-sino yung sumunod kay Jessica Soho or si Iyan. Hannah Okay, Beshi? pagkatapos ni Hannah Beshi, nasundan ito ni Matilda na in-impersonate niya is si Sasa Girl. Oo, yung internet sensation na laging pula, laging may sapak ang muka. O, diba? Hindi, mahilig lang siya sa itlog na pula. Itlog na pula naman. Ay, Oo. yun ba yung kinikis-kiss niya sa pisngi niya? Tapos, Sakit siguro. tapos yung ngipin ay 1 seat apart. O, diba? So, yan si Sasa Girl. Magkaaway. Hindi, may exam sila. May May exam. exam, Ganun yun. oo. Ganun Oo. talaga yun. Para walang kopyahan. Tapos nasundan ito ni Miss Jade So na kanyang sundan yung kanyang in-impersonate si Queen Dura. Oo. Alam mo, hindi ko talaga kilala si Ako Queen Dura. din. Pasensya na po. Siya yung reyna na walang Same. kaharian. Oo. Yung parang, Hindi ko nga. In fairness kay Jello, ha, siya yung tahimik. Siya yung, mala Jacqueline Jose ang mga comments. Pero kilala niya si Queen Dura. Diyos ko, di ko alam yan. Hindi ko din alam. another Oh. TikTok personality Saan? kasi siya. Sa sa TikTok pala TikTok. siya. Okay. Hindi ko na alam yung mga ng mga kabataan ngayon. Ayan. So, pagkatapos Okay, nga ni Miss Jade So, sinundan siya ni Miss Ovi Kant. Oo, yung kanyang sinundan ng ating paboritong inaabangan sa lahat ng mga astrologers, Zenaida Seva, sa mga laging nag-aabang ng kanila mga zodiac sign. Oo, yung inyong Yeah. mabuting Zenaida Seva. Oo. Akala ko si Michael G. Oh my God, Jello. Oh my God, oo nga. Para nga siya talaga, no? Alam mo ba? Sige, mamaya na yun. Sunundan siya ni Verushka Levels na ginaya naman ang aking paborito, yung Mommy Diday. Mommy Junisha. Oh my God. The Pac Mom. The Pac Mom. Pac Mom. Tapos, Jello, sino sinundan niya? Sinundan siya ni, Hello. si Arizona Beck. Hello. Alright. 5, 6, 7, 8. Na, ang in-impersonate naman Yeah. niya is si Adele. And then followed by yung everybody's favorite, si Bernie, na ang in-impersonate naman niya is another TikTok personality, Yeah. si Madam Eluts. Mainit ang ulo. Yun. And then next is yung commentator sa Ghost Fighter. Si Kat. Yung impersonate niya ay si Mayora Joy Belmonte. Yung laging naghahanap ng kasagsagan ng COVID, ang hinahanap niya ay crematorium, hindi ospital. Lorke. Oh my Seryoso God. ba yun? Oo, totoo yun. Yeah. Oh my God. Sobra So, na kayo. Eugene, gamitin mo ng kapangyarihan mo. Sa kabilang koponan. At huling nag-perform nga, ayan, si Miss Didi Marie Holiday. And the last, Ayun. yes. It's Didi Marie Holiday. Sino ang in-impersonate ni Didi Marie Holiday? Devil Wears Prada, Meryl Streep at Jennifer Coolidge. 'Di ba? Sobrang cool na cool siya. Alam mo, nung ko lang nalaman na si Jennifer Coolidge pala yung buong pangalan niya, no? Ang alam ko lang sa kanya, Jennifer. Yung pala yung apelido niya. Yeah. Very famous siya for Legally Blonde. Siya yung sa Legally yeah, Blonde. Legally Blonde. Oo. Tapos nandun din siya sa yung sa Cinderella. Yeah. And nakakatuwa kasi bihira lang mag-impersonate ang Drag Race Philippines ng international. Mas more so local figures yung ginagawa nilang Snatch Game, di ba? I have to agree. Anyway, sige, let's start with
Hanabeshi, yung reaction natin sa performance niya as Jessica Soho. So, what did you guys think of Hanabeshi's Jessica Soho? Ano ba? Pasok ba sa banga? Hanabeshi. Okay, sige. For Hanabeshi's impersonation of Madam Jessica, well, the looks, yeah, medyo kamukha niya naman, Yeah, I agree. in fairness. Pero mas kamukhang, mas nakikita ko si Roderick Paulate talaga sa kanya. Sabi ng baklang tuwa? Gusto mo yung yung every round, numinipis yung boses niya. Pataas ang pataas, Lorne. Ayun, oo. So, sa Snatch Game kasi I was judging yung kung sino yung kamukha and then yung boses, kung paano nila impersonate, and then the jokes. For the jokes, naman, totoo yung sinabi ni Bernie, I think that's Bernie, sinabi ni Bernie, na-save siya nung utong. The word of the day. Oo. Na-save siya nung UTONG. Utong. Buti na lang. utong. Kasi nabablanko siya pag ipa-punchline na siya, nabablanko siya. So, I think blanco talaga siya, nilagay na lang niya utong. Wala na siyang maisip. Pero, it worked on her favor. Actually, to me, dapat pasalamatan niya si Arizona Brandy who impersonated Adele. Kasi kung wala silang banter, I'm just jumping a bit. Kung wala silang saluhan or wala silang banter kanina, feeling ko bottom 2 din tong si Hanabeshi eh. Kasi nga, bukod sa pataas ng pataas yung boses niya, hindi na masyadong naglalan yung jokes niya. Hindi masyadong, well, at first glance, Jessica Soho. Let me just be clear about it. It was Jessica Soho, not Jessica Alparo. Tapos pag nagsasalita na siya, papunta na ng Kuya Dick. So, sabi ko nga, actually, meron ako niyan. Isang box, galing Japan. Konti na lang, ganun na siya eh. So, he has to thank Arizona Brandy. Let's move forward siguro. Sino yung sumunod natin na Snatch Game player? Hindi, we can move on to Adele, Arizona Brandy, since siya na yung kabanter ni Jessica Soho. Ikaw naman, Mason, what did you think of Arizona's performance here? Kailangan in British accent. With me, I have been wanting to hear more of that. Well, but unfortunately, she wasn't able to pull it off that much because, I love Adele, but she doesn't have that character in her, so Ay, ang galing. Ang galing naman ng bibig ko. Ang galing. 5, 6, 7, 8. Naloka ako doon. Drag Race Philippines, sing it with me. Nilaro niya yun eh. Oo. In fairness sobrang quick niya sa mga jokes. Pero ang isa lang na naano ko is sana hindi siya nag-break ng character niya. Kasi kahit siya kasi natatawa siya sa sarili niyang jokes. Ikaw naman, Jello, what did you think naman? I think yung impersonation ni Arizona was more on the kung paano magsalita si Adele. Pero yun nga, nabibreak niya yung character niya doon. Which is, nasalba siya ng mga jokes niya. For the joke side, she got the joke category sa Snatch I Game. agree. Let's move on to our next queen, Matilda as Sasa Girl. Norman, what did you think? Well, si Sasa Girl kasi is a phenomenon. As in, when I saw her billboard in EDSA, sabi ko, ay, panalo. Talagang, siya capturing all boundaries. So, she's a character, si Sasa Girl. Unfortunately, si Matilda, blush on lang, yung looks lang at saka yung one seat apart ng ngipin yung na-capture niya. Pero everything that Matilda did, it's W-A-L-E-Y. True. Wale. Actually, tama. Yan din yung Ligwa. nasulat ko dito. Ay, ano ba yan? Nalungkot ako. I was like waiting for a White Castle pa sana ng mga outlook ni di kimi pa. Yung mga pa-school girl niya, ni Sasa Girl, yung mga palengkerang type niya. Pero hindi niya yun na-impersonate. Tapos lahat ng mga sagot niya sa match, hindi nag-match. So parang, lungkot.
Actually, Nagulat si Sasa Girl, sikat siya nye. Mm. Magaling siya mag-ganon. Wala man lang ganon. Mm. Wala rin parang reaction ng facial expression ni Sasa Girl. Wala talaga. Right. Tsaka yung lagi niyang tinatawag sa mga ano niya, yung knock shit. Mm. Di ba? Yung mga knock True. shit niya. Mm. Dapat may ganun eh. I think for me, kinulang siya si Mm. Sasa Girl kasi Tama. strong. Strong yung Mhm. personality. Nawala yung pagiging palaban type na parang laging mga away. Di nagawa ni Matilda. If it was Ovikan, I think that would be better for Ovikan. Yung parang malditahin, no? Tama. I agree. Right. So anyway, hindi talaga bagay yung personality ni Sasa Girl kay Matilda. I think that's her mistake. Mm-mm. Pero sinabi niya rin naman na hindi talaga siya parang comedy queen eh. So, ayun, medyo naunahan siya ng kaba niya. Truth. Naunahan siya ng kabanata. Agree. Mm. Yan tuloy. Okay. Napunta siya sa ibang kabanata. Iamin niya sasabihin mamaya-maya. Pulamang. At saka yung jokes niya na disappoint yung one of the judges because it's all about addict and drugs. I think masyado niyang ine-emulate yung drag den, which is the biggest mistake you can do at Drag Race Philippines kasi magka-competitor sila. True. Tsaka yung Sasa Girl niya parang Yeah. ang sabog. Mm-mm. Kaya nga sabi ni John Santos, under the influence na siya, hindi na siya influencer. Alam mo, mas panalo yung mga jokes ni John John Santos. Santos actually. It's the John Santos Yeah. kasi. Oo. Oo. Ayan. So, sino na yung next natin? Si? Miss Jade So. Okay, Jello, bilang ikaw lang naman ang nakakakilala kay Queen Dura, just to tell us kung gaano kalapit yung performance ni Jade So. Wait lang, yung Queen Dura ba parang Kondura, parang Hanabeshi, tsaka yung Hanabishi. Hanabeshi, tapos Queen Dura, tapos Kondura, yun ba yun? Hindi ko actually alam yung history ng Queen Dura niyan. Pero kasi siya, more like Sasa Girl siya. Yung parang, ganon. Mga beshi, ganon. Ganon siya, si Queen Dura. Hindi siya nalalayo kay Sasa Girl. They have the same branding. So, the looks ni Jade So, hindi niya nakuha. Actually, totally for me, hindi niya nakuha yung itsura ni Queen Dura, rather. Kasi si Queen Dura is on a plus size. Malaki yung mukha niya na malaki, oblong na medyo may laman. Pero, yung kanyang impersonation ng voice, yung the way Queen Dura speaks, she got it. Alright. Ayun nga lang, isa din sa mga mistakes kasi na pwede mong gawin sa Snatch Game is yung pipili ka ng figure na hindi kilala ng lahat. Kasi they won't get the True. joke. Mm-mm. Exactly. Yes. Pero yung isa naman sa mga queens natin, ang pinili niya, kilala ng batang 90s na nanonood ng morning program at saka ng mga batang 80s na bago pumasok sa opisina ay pinakikinggan ang kanyang mga payo mula sa mga bituin. It was Ovicon's version of Ang Mahal ng Marami, si Miss Zenaida Seva. Totoo. Ayan. Diyos ko. So anong tingin natin sa performance ni Ovicon? Ako naman, kay Miss Zenaida Seva, parang feeling ko meron siyang stiff neck. Yung pagkakita ko, ay, ano ba to? Parang hindi naman to sa Madam Zenaida Seva. Parang meron stiff neck, yes. The mukha, may very, yung damit, yes. May konting resemblance naman. Pero yung overall na look niya, parang hindi masyadong na-justify. At saka, yung boses din, parang may hinahanap ako na parang hagod ni Miss Zenaida Seva doon sa kung paano niya sasabihin. Kaso hindi niya yun i-impersonate ng maayos. Mm-mm. Exactly. Ikaw, Jello? Mm-mm. Nawala yung lumanay kasi 'di ba malumanay mag-deliver or magsalita si Zenaida Seva. Para siyang kalmado na manghuhula. Pero initially, when I first saw yung impersonation ni Ovicon kay Zenaida Seva, ang naalala ko si Vicky Bello. Same. Yes, sa season Exactly one. the same. Hindi yung naisip ko. Mm-mm. Oo. Sinulat ko yan dito. Yes. So, Ako naman, right. Right. Ako naman ang Right. naisip ko nung nakita ko si Zenaida Seva na
impersonation ni Ovicant. Hindi si Sinaida Seba yung naalala ko eh. I don't know kung napanood niyo yung Hanapin Mo Face to Face. Yung isa sa mga trio tagapayo doon, Oo, si si Doktora. Doktora. O, yung Yun ang psychologist. naisip ko. Sabi ko, Oo. sabi ko, ay, yun ba yung ginagaya niya? Yung pala Sinaida Seba. Oo nga, no? Pwede. Sa face to Doktora face. Camille. Oo nga. no? Oo. Basta psychiatrist, psychologist siya. Oo, yung Doktora Hindi ko alam. Camille nga yata Doktora yun. Camille. Oo. Hindi Doktora Camille Villar. Anyway, Anyways, yeah, moving on. ang susunod natin na queen is ang inaabangan namin na meron kaming pambato. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the person who could really impersonate. Oh, actually, it's not an impersonation. We are privileged to be in the presence of the mother of the people's champ. Let's all welcome Mommy D, the Pokemon. Di ba si Verushka Levels yun? Pero gusto ko siyang bigyan ng patikin ni Mami D. Kaya ako naging Mami D. Okay. Inday, akin ang seeds ko. Bakit po magtatanim? Ano magtatanim sinasabi mo, Day? Nasisilaw ang mata ko kaya kailangan ko ng seeds. Award. Oh, isa pa. Kunyari, tinatawag mo si Manny. Ay, naku, Manny. Gusto ko naman magkaanak kayo ni ulit. Jinky di lang pangalan nyo pagsasamahin. Dapat kasali din pangalan ko. Oo naman, Nay. Naku, kaso medyo mahirap yun. Hindi, may naisip na nga ako eh. Talaga, Nay? Ano? Jumanji. Galing. Bakit Jumanji? Junisha Manny Jinky, Day. Ang galing. May baon talaga siya. May baon. Ito ang totoong Mami Junisha talaga. Oo. Oh my God, watch and learn Verushka. Yeah. Well, speaking of Verushka, I was like expecting kasi yung mukha niya, kamukha naman niya. Kaso nga lang parang, una ko nakita, naalala ko si Annabelle. Hindi si Alan Junisha. Parang aswang eh, no? Hindi si Alan Junisha, naalala ko mukha si Annabelle, yung bukas ni Annabelle. Parang hindi si Mami D. Kaya medyo na-frustrate ako. Kung halimbawa, Mason, papayuhan mo si Verushka, how can she improve her impersonation of Mami Janisha? Pwede mo ba siyang payuhan, pero as Mami Janisha? Yun na nga. Siguro, Day, Verushka, Day, kung nakikinig man ikaw, Day, pumunta ka ng Jinsan, mag-usap tayo, magkukuha ako ng tea para mag-usap tayo doon. Tapos, bigyan kita ka ng payo kung paano mo sasasayin. Tapos, alam mo ko ng urukan, ha? Galing talaga, grabe. Yeah. Galing. Diyos ko. So, balikan natin yung ating nire-review bago kung saan pa ito mapunta. Let's move on to Arizona Brandy, who impersonated Adele. Na-review na natin siya kanina. So, let's move forward. We have Bernie as Madame Inuts. Okay. Si Go Madame ahead. Inuts, for the reference of everybody, sumikat siya sa Facebook or sa live streaming kasi nagbebenta siya ng ukay-ukay. Tapos, sikat siya na minumura niya yung mga kliyente, mga bumibili sa kanya, yung mga viewers niya. So, kaya siya Madam Inuts kasi yung sinasabi niya yung inutil. Yun. Nagaya ba siya ni Bernie? Okay. Yung kay Bernie impersonation ni Madam Inuts, for me, medyo gaya naman. Kaya so kinulang. I think nagpipigil siya dun sa mura, siguro. Pero, when you watch, or if you know Madam Inuts, famous siya dun sa, puro kayo pa-shoutout, mga putang ina ninyo, mga inutil, bumili kayo. Exactly. Ganon. Pareho tayo puro ng siya notes. ganon. Parang looks-wise, makeup-wise, yung mga tattoo, okay eh. Pero pagdating dun sa mura itself or yung brand ni Madam Inuts, medyo kinulangan ako. To me, Bernie's performance is pasado, pero hindi flying colors. Not with flying colors. Safe lang. Parang safe. Very safe. Play safe siya. Pero kuha niya yung look. That I can give her. True. Anything to add, Mason? Yeah, so far parang yun lang naman yung naging notes. Pare-pareho tayo na notes. Ayan. So, next is Kat. Oo, si Captivating Kat. Mayor Joy Belmonte. Okay. Ano masasabi mo that was doon, fun. Angela?
Si Mayor Joy, actually, natatawa ako sa kanya kasi kuha niya yung parang, lagi siyang parang robotic yung ngiti niya, parang nakagano'n Mga lang siya, oh. nuances niya. Oo, kuhang-kuha niya yung facial expressions, the way na magsalita si Mayor Joy, tapos meron ding mga references dun sa mga anik-anik na mga current events ni Mayor Joy. So pinag-aralan ni Mama Katkat, in fairness, ni-research. Pati outfit tsaka yung buhok, kinuha niya talaga. Mm. Medyo na-bother lang Yun. ako dun sa parang meron siyang meron siyang parang patilde sa Truth. gilid. Akala ko pasa sa mukha eh. Mm. Pero kasi yun yung parang way niya para ma-emphasize yung face shape ni Mayor Joy, kaya ikinontour niya ng gano'n. Pero kasi yung angle kapagka hindi na siya nakaharap sa camera, 'pag naka-side view na siya, dun mo makikita na drawing Mm. yung contour. Mm. Yun lang naman, pero panalo si Ati kasi hindi niya kailangang i-oversell yung character, and ang pinakaimportante sa lahat, hindi siya nag-break ng character niya. Truth. Hindi pa siya nagsasalita. Oo. Yeah. Natatawa na nga ako nung nakita ko siya. Sabi ko sa kanya. Meron siyang charm na nadala niya tayo doon. So, winner siya doon. Napaka-natural nung kanyang impersonation. Tsaka kayong lahat kumbaga. ngayon, pigil na pigil kayong mag-comment lahat about Mayor Joy Belmonte, impersonated by Katkat. Lahat ay natatakot na persona non grata. Nung grata. Oo, non Nung grata. grata. Natawa ko, hindi ka naman nakatira sa QC, Mama Pam, di ba? Ayun din, yung joke na yon, very effective. Ayan. So, yung next natin is... Ang next natin ay si Didi Marie Holiday. Sino Jello ang kanyang ginaya? Si Didi Marie Holiday impersonated Meryl Streep and Jennifer Coolidge. If we remember sa season 1, si Didi Marie is the drag mom of Venus Deluxe. Tama ba? Venus. Venus Deluxe. Si Venus Deluxe also had two characters na in-impersonate. Si Chris and then si Tito oo. Boy. Si Tama. Didi Marie din, dalawa. Si Meryl Streep at saka si Jennifer Coolidge. For this, walang pumasok sa akin sa kanyang Agree. impersonation kahit sa Mhm. looks. It was far from who she was impersonating. Coming from someone who commented na prepared siya for True. Snatch Game. True. Ta- Tama ka dyan. Literal na nag-holiday si Didi Marie. Oo. Sa Snatch Game. Oo. Nagpahinga no? Oo. Actually, di ba yung parang when Mama Pa was talking to them dun sa workroom, may option siya. Tapos, ang ginawa niya, nag-ready rin siya ng plan B kung kaya niyang gayahin si Jennifer. Kaya lang, pareho nga hindi niya nagaya. Kung babalikan natin yung reference ni Venus Deluxe na ginaya si Tito Boy at saka si Chris Aquino, nagkagulo kasi yung iba nga ang comment sa kanya nun is, Chris Aquino ba yan o Eugene Domingo? Tapos yung Tito Boy niya, hindi rin masyadong naglalan. True. So, parang si Didi Marie Holiday, hindi masyadong naglan. So, tama na, sumama ka na, halika na. Ganon. Eto, if halimbawa, kasali sa Snatch Game si Chris Aquino at saka si Mami Junisha, paano yung magiging usapan nila? Ano sa tingin niyo? Hi, Mommy D! Welcome to the show! Kumusta na po kayo? How's Jensen? Hello, Chrissy. Ano ka ba? Parang nasinisinok ka ba, Day? Pasensya na po, Mommy D. Medyo malamig lang sa studio. Ay, naku, pumunta ka dito sa Jens kasi may init, Day. Meron akong dala mga sipon dito. So, kung gusto mo magkain-kain tayo dito sa labas. Oo, kasi marami kami mga bisita. Thank you naman, Mommy D, for inviting me. So generous naman of you to do that. Chrissy, hindi ko alam kung meron ka bang ano dyan. Parang medyo mahina atang internet connection ni mo. No naman, Mommy D, no naman. Tama na. Ginagawa ko naman lahat para sa'yo. Ayaw mo pa rin akong tigilan, Mommy D. I welcome you to the show. Pero sinabi mo mahina ang internet connection ko. Sobra na. Tama na. Kaya, Irespeto niyo naman ako. kaya tigilan na natin to. Oh, tama na. Oh. Oh my God. Diyos ko.
Naloloka na ako dito. Oo, Our Diyos resident ko. Snatch Yun na gamers. nga. di ba nag-snatch game din tayo? Hindi ko alam kung may... Noodle! Noodle! Hindi ko alam kung... Noodle! Hindi- Noodle! Gusto ko ng noodle! Chrissy, Paano yung Chrissy, yun, kambing ka buksan ba? na. Grabe naman. I'm not Meryl Streep na GOAT, the greatest of all time. Pero hindi rin ako kambing. Tama na, Mommy D. Sobra na. Nirespeto ko si Manny tsaka si Jinky. We're friends. I visited their home. Finisher ko sa show. Tapos you're gonna show me na ako isang kambing. Sobra na. Oy, tuloy na natin Ay, to. ano oras Ladies na and tayo? gentlemen, Norman Esteban and Mayton Alagos. Oh my Diyos God. ko. Anyway, ayan, tapos na ang ating snatch game. Mm-mm. Let's move on na dun sa kanilang runway looks. Okay, and the runway looks are ulam inspired. Ulalam. Yes. Viand for the day, viand for the night. Mm. Initin mo ngayon, ulam ulit bukas. Yes. Pangat. Mm. Pangat. Yes. Simulan natin to with Miss Jade So, inspired by puto and dinuguan. Sa amin, in Taguig, we call it dinugan. So, anong tingin nyo sa napaka-sexy na white with black design or inspiration ni Miss Jade So? Okay. Angela. Sige, Angela. Go. I think medyo nakulangan ako dun sa execution niya ng puto dinuguan. Kasi parang mas more colors lang yung ginamit niya. Actually, nadala nga lang siya nung parang spill niya habang trumarampa siya. Kasi without that, I wouldn't get na puto and dinuguan pala yun. Actually, pareho tayo, Angela, na kung hindi sinabing putot dinuguan or dinugan, hindi ko magigets. Pero I have to hand it to Miss Jade So. She's very sexy. Yeah, that's right. Ako, nung nakita ko yung headpiece niya, hindi ko alam, ano ba to, upo ba to? Tapos late lang sinabi, ay, sili pala siya. So, isa Ay, pareho. sabi ko, Yes, ano ba to, yes. upo? So, Tama. parang kinlose up na, ay, winner naman yung sili headpiece niya. Pero, yun nga lang, kailangan sanang madagdagan pa yung details ng damit niya para at least malaman natin na dinuguan at saka puto yung gusto niyang ipakita sa atin. So, yun lang naman for me. Yeah. Akala ko nga talong Bakit yung kasi nasa ulo black? niya. Mm-mm. Yung berdeng Mm. sili yun dapat, di ba? Mm-mm. Yeah. Anyway. Next is... Let's move forward with Miss Bernie. Ang kanyang inspiration ay ihaw-ihaw. Sa kanto, may ihaw-ihaw. Ooh, I love Bernie nung kinlose up siya. Kaso nga lang, nung pagkita ko ng buhok niya, ay, ano ba ito? Parang nasa Trolls. Yung buhok niya. Parang nasa Trolls yung buhok. Inamin niya naman yon. Oo. Inamin niya naman na Trolls yung Mm-mm. inspiration. Pero niya din. maganda yung mukha niya sa doon nung nag-flash na yung light sa kanya. Pero yung overall look could be improved pa. Tapos yung execution niya. Kasi I was looking for somehow na may touch pa din ng tindera sa kalye or iihaw sa bangketa. Kasi nga, di ba, parang dinala niya na lang dun sa may mga pa-silver na ganaps niya dun sa gown niya. So, sa damit niya. So, yun lang naman yung nakita ko. Jalo. Agree ako doon na may kulang. Kasi if it's ihaw-ihaw, I was looking for barbecue. I was looking for yung mga nasa stick na inihaw-ihaw. Kaso yung nandun niya was bangus, yung naka-foil. Yun yung nandun. Pero kung ihaw-ihaw, I think it's much better kung yun nga, may parang mga nakatusok-tusok or yung nakikita natin na inihaw Yeah. sa kalye. But again, on the side of Bernie, play safe True. siya dito. I agree. And I would love to see her in an outfit na hindi silver for a change. Kasi medyo sunod-sunod na yung silver kung hindi yung hair niya yung silver, damit niya silver, and then yung ulam silver na naman. So parang I want to see something different. True. What do you think, Norman? I agree with Angela na baka mag-plateau or maging same si Bernie.
So, dapat mag-ibang kulay. Sana in the upcoming episodes, may ibang kulay naman siyang ipakita. But her performance at saka yung kanyang look sa runway, it's a safe one. Right. Okay, yung next natin is we have Arizona Brandy. Arizona, yes. Arizona Brandy inspired by sisig, ang paborito ng karamihang Pilipino. Mm-mm. Lalo-lalo na yung mga lasinggero. Ayan. Sorry na. On brand naman sa kanya, 'di ba? Oo. Kasi nga ang brand niya is parang laklakera. So Diba? sakto yung sisig sa choice niya. Pero what did you think? Did you agree with the judges dun sa sinabi nila na parang hindi fitting yung white dun sa outfit niya na sisig kasi sisig is parang greasy and very kanto, hindi siya malinis. Actually, parang nakita ko nga parang siya, parang rarampa lang siya for a show eh. Nung hindi pa niya inexplain na lang doon sa VTR na pala sisig pala yun. Hindi ko malalaman kung nasisig pala kasi iba-iba yung mga ingredients na nakita ko. I was looking for mix of laman loob pa sana, yung mga baboy, o may mga condiments dyan. Let's say, for example, ng mga patis o diketoy na nakalagay. So, parang hindi siya for me hindi siya sisig personified yung itsura, yung datingan niya for me. So, yun. Ako, on the contrary, I like the total look of Arizona, especially her headpiece, yung kanyang headpiece, yung hat niya na itlog inspired. That I gusto love. ko yun. Yes. Yung sisig niya on the side, siguro that's the representation of the sisig itself. Tapos yung white niya, maybe the uniform of the waiter, waitress. Tapos pwede rin kanin. Tapos yung itlog na nasa ibabaw, just meron din siyang mga kalamansi. So, sa akin, okay yung kanyang performance sa runway. Siguro, na-emphasize pa na sisig yun kasi meron siyang binubuga-buga na parang sizzling. Mas maganda siguro para mas nakitang sisig siya. Siguro nagkaroon siya ng backdress na parang sizzling plate na itim. Ayun. Para hindi nag-blend yung hot at saka yung kanyang gown or yung dress niya. Nice. Kasi parehong white eh. Tama. Jello. Well, when I saw Arizona Brandy, sa una para lang din, hindi ko na-gets na sisig pala siya. I was thinking, if it was sisig, parang dapat mas marami yung sisig, yung laman part. Tama, I agree with Maython na parang for me masyadong malinis. Parang malinis for a sisig. Sisig kasi is like maano siya greasy, mauling kasi nga may sizzling plate. Siguro kung kinalat pa niya or dinagdagan pa niya, for me yung sisig part, I would get na sisig yun. And yung kalamansi ba yun? Or hiniwa na sili, yung siling green. Akala ko nung unang pipino yun yung nasa left chest niya. So, inisip ko, ano ba siya? Kinilaw, salad na may pipino? Hindi ko alam. So, yun din, kung hindi ko nakita yung nakalagay na sisig pala siya, I wouldn't know it was sisig. Masyadong malinis siya for me if it was. I agree completely with Norman na ang kulang niya talaga is yung sizzling plate. Especially may usok siya. So it would have worked siguro if yung outfit niya is more color black and brown, ganon. Para mukhang sizzling plate, no? So we move on now to Didi. And her outfit is handmade munggo. Tapos meron siyang hawak na pot of rice, pero may laman na chicharon. Okay, Norman. I'm sorry, but I have to say that I didn't get that it was inspired by Munggo. I thought it was a costume made out of Munggo. Magkaiba kasi yung inspiration mo of the dish or the viand na ginisang Munggo na favorite ko every Friday, which is Munggo Day to Day. Yun. Munggo Day to Day. Diba? Parang hindi ko talaga na-gets. I'm sorry to the ones who made it. Maganda yung outfit pero hindi siya inspiration ng ginisang munggo. Tapos yung paglabas na ng chicharon, sabi ko, okay, nilalagyan naman talaga ng iba ng chicharon tsaka ng tinapa yung munggo. Kaya lang, mas na-appreciate ko siguro kung naglagay na lang siya doon ng kanin itself. Tapos naglagay siya ng kanin itself, tapos naglagay siya ng something na piniritong galunggong. Gunggong naman yung sasabihin ko. Piniritong galunggong or pork chop
Yun yung mga combination ng ginisang munggo. So, to me, it was a letdown for Didi Marie Holiday. I'm sorry to those who made the outfit. I'm also sorry for Didi Marie Holiday. Agree ako doon na sa sinabi ni Norman, iba yung a dress made out of munggo than dun sa dress na inspired nung luto ng munggo. For me, siguro, I don't think it was a wise choice na piliin yung ulam na munggo. Kasi ako, well, siguro hindi lang ako ganun ka-experience to think of an idea how would you dress munggo. Pero parang nahihirapan ako, paano mo siya ipuput into a dress Exactly. inspired, di ba? Na munggo. Mahirap siya kasi, I don't know, di ko talaga alam kung paano niya Bukod nga dun sa yun eh. sinasabing inspiration ng munggo, sabi ko kung inspiration ng munggo, kailan ako kumain ng munggong hilaw? Subukan mo, lumuhod sa munggo, oo, pero kumain ng munggong hilaw, never. Oh my God, millennial moment. Truth. Diyos ko. Ay, sorry, Gen Z ako. Sharing. Shut up. Shut up, Adelia. Anyways, Anyway, next. ayun. Si Susunod naman natin na runway inspiration is pastil, kung saan galing si Angela. Ito ay showcase ng kababayan niya, which is si Hana Beshi. Anong masasabi mo, Angela, with the pastil? Sarap, pastil. I love pastil. Well, pastil is my favorite. I loved it. And I love her interpretation of pastil. Yun yung sinasabi natin na inspired and made out of. Yung kay Hana Beshi was inspired by pastil, the colors, the texture, and the culture that she represents, and she proudly wore it. Yun din yung isa din sa mga factors para ma-sell yung outfit. Hindi siya yung parang dahil dikitan mo lang ng mga ingredients, it's parang papasa na siya as ulam. But it's not really that. It's not how you drag up an idea or a concept. Parang mas na talaga ni Hana Beshi yon, na pinili niya yung pastil, and that's how she interpreted and personified pastil. So yeah, it worked. Right. Agree. How about you two? Do you agree? Sorry, what's pastil? Pastil, yung pag pastilan ka, doy. Sabi mo. Pero hindi ko talaga alam kung ano yung pastil. Pastil, yun yung ginagamit na Hindi ako pangkulay doon. makakomment. Ano Oo. ba? Kapag mag-art ka, yun, pastil yun. Pastil is parang, if you Well, know yung pastil. parang binalot na restaurant, para siyang ganon. Binalot siya na kanin, tapos may kasamang ulam, either beef, chicken, or fish. Binalot siya ng banana leaves. Okay, so that's why Yeah. green yung niya. Yun yung nag-gets ko eh. Parang, I think that's a food na binabalot sa dahon. Yung restaurant na binalot, ganun yung sinaserve nila, parang pastil. Okay. Yun. Pastilan ka. I don't know Pero what pastil is. Pastil ma-add lang dun sa Hindi ko alam yung pastil. Diyos ko, ang dami nyo ng kambing. Nagtabi pa kayo. Nagugutom na ako. Sobra. Di ba ako'y lang. Oh, happy na, hindi lang Chris Aquino. Welcome to the podcast, Miss Shasha. Sa tour na. Salamat. Ay, parang Chris pa rin yun. Parang Chris pa rin. Oh my God. Pero ito lang masasabi ko dito sa runway na to, nakakagutom siya. O yung susunod natin, medyo hindi paborito to ng sangkabaklaan, yung tahong na ginawa ni... Well, yung tahong ang hindi masyadong paborito ng sangkabaklaan. Pero ito naman yung showcase ni Miss Ovi Kant. Grabe na yung niya, brand niya. Ovi Kant showcased tahong. A Kant showcased... consistent, di ba? Kaya nga hindi pa masyadong paborito ng sangkabaklaan ang tahong. At alam mo, parang sumusumboy na si Badet. No? Puro tahong, puro Kant yung sinasabi. In fairness naman kay Ovi Kant, lahat ng mga tahong niya nakabuka. So, in fairness, gustong-gusto ko kasi siya kasi yung shell. Oo, yung presentation yung presentation niya doon ng kanyang
costume is very out of this world. Tapos, kapag makita mo yung mata niya, para siyang, oh my God, like this is my moment. Parang gone, very futuristic and creative. Tapos, parang first time ko makita ng ganong klaseng design and made of tahong. So, tahong overload realness. Winner siya doon. How about you, Jello? Well, eto, if yung sinasabi natin kanina na dress inspired tsaka yung dress made out of, 'di ba? So, etong dress kasi ni Ovikant made out of tahong and at the same time inspired by tahong. Why? Because yung tahong kasi hindi mo na kailangan i-explain agad na yung ulam niya is tahong. Kasi yung tahong naman talaga, pag nakita mo yung shell, tahong agad yan, ganon. Compared with Didi Holiday's munggo, tama yung sinabi ni Norman kanina, hindi naman ikaw kumakain ng hilaw na munggo. For tahong kasi, yung iba, ewan ko, parang may iba ata kumakain ng fresh niyan, di ba? Not for me. So, ako lang, twice lang. A day. Char. Munggo, kumain ka So, ng yun, hilaw. Ano ka, manok? Pero hindi just my take on her outfit naman. Nagmukha kasi siyang fish scales made out of tahong shells. So parang seafood yung kanya, not necessarily tahong as it is na parang isang buong shell lang. Pero ang ganda kasi nung color eh. Basta maganda yung pagkakakonstruct niya nung dress din pati. On brand siya eh. Hindi siya mukhang dinikit lang sa cardboard, gano'n. That's hashtag pinaghirapan. Exactly. Pinag-isipan. This was a redeeming part ni Ovi from her previous outfit. Oo. Medyo na-redeem niya yung sarili niya din. Kasi kahit sa Unpack talagang, well, siguro common na sa mga artist yung hirap tumanggap ng criticism ng ibang artist or basically an opinion. Talagang yung pagkakasabi ng trash or being atrocious or being atrocious. Oo. So, medyo naging emotional siya doon. Pero, eto naman, speaking of comment, from neck down to her feet, okay sa akin yung kanyang outfit. Pero yung kanyang headpiece, parang parang member siya ng Atlantica. Yun. Okay. Oo, parang hindi siya princess or queen like yung from neck to top. Hindi ko masyadong gusto. So, mukha siyang swim cap, ganun. Oo, mukha siyang soldier. Hindi siya mukhang princess or queen. Tapos kapag sinabi naman niya na Parang yung baka pearl yun, hindi natin alam. Kasi baka clam pala siya, hindi naman pala siya tahong. Para naman siyang para siyang kawawang pearl. Hindi ko masyadong gusto yung sa lang, from neck to head, hindi ko gusto. Pero overall, naitawid niya, maganda naman. Alam mo, I would have loved it kung yung buhok niya parang Ursula, no? Na parang white, parang silver gray na pataas. Ganon. Oo. Mas may dating. Right. Mm-mm. Ayan, moving on to Anyway, Matilda as inspired by the favorite of everybody, Milkfish, bangus. Was it bangus enough for you? Sige, No. Jello, expound. Actually, kung hindi ko nakita yung fish, yung nasa side niya, na hindi rin mukhang bangus, hindi ko akalaing Kung bangus hindi pala sinabi, siya. hindi mo magigets. Oo. Hindi ko talaga siya na-gets. Hindi ko alam kung bangus siya na ni-wrap sa foil or yun na yung kaliskis niya. It was kulang for me to be a bangus. I don't know. Siguro magdagdag siya nung mga nilalagay sa loob ng bangus pag iniihaw or something. I really don't know. Ensalada. Inihaw na bangus with kamatis, bawang at onion. Dapat may tuyo din. Oo. So hindi talaga. Kaya I think failed for me. Alam mo yung outfit niya sa akin, parang mirror parang mirror yung outfit
hiwalay siya tapos nilagyan niya lang ng parang stuffed toy na buntot ng isda para maging bangus siya. Kasi yung ano niya, sabi nga na parang disco ball yung damit niya tapos may pagka-futuristic na datingan eh. Hindi siya pang ulam eh. Hindi ulam ang una mong maiisip pag nakita mo yung parang disco ball outfit niya. Parang, Para oo, siyang Lady oo, Gaga. parang Yun. Lady Gaga na intergalactica peg. Tama. Para magpo-perform siya sa concert, hindi dun sa makakaulaman. Yun yung makikita mo sa kanya. And parang medyo na nakukulangan pa ako sa execution niya dun. Kasi syempre, di ba, bangus, pwede ba siyang, galaw muna ng konti, ng parang kunyari, isda siya. Parang I was looking for that execution. Kaso nga lang parang feeling niya, ramp model yung datingan niya doon. So parang hindi ko masyadong nagustuhan. Yeah. Anyways, that was Matilda's bangus. Let's move on next to Verushka as Lumpiang Shanghai. Ayun din, did you buy it as Lumpiang Shanghai? What did you think, Norman? No, no, no. Hindi, hindi, hindi. Nada, nada, nada. No, 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 no way. No, 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 no way. Hindi Lumpiang Shanghai. Wow. Mukha I siyang love it. Sasha Padilla pa rin. Mukha siyang yung sa akin, sabi ko, ano ba to? Lumpiang Shanghai or Chinese New Year? Tapos may mga paputok pa sa gilid. Totoo. Sabi ko, ano to? Sana nga ang ginawa niya na lang siya, lumpia wrapper from China. Hindi talaga as in. Nung nakita ko, I was like, sana man parang binalot niya lang sarili niya sa parang lumpia na ganon. It's either white or since lumpiang siya, pang yellow na something, kung whatsoever. Tapos nilagyan man lang niya mga stuff na mga meat or whatsoever na parang na-inspired. Pero nung nakita mo, parang hindi mo siya makikitang lumpiang siya yung inspiration niya. Para siyang lang doon, rumampa lang doon for the sake na rumampa. So, yun. Kojelo. Unang kong impression, from yung head lang niya, sa headpiece niya. Sabi ko, Queen Amidala ba to? Anong ulam siya? Pakamukha niya si Queen Amidala. Tapos, yung Shanghai rolls niya sa gilid, hindi ko alam kung scrolls yun or paputok. Hindi siya ulam for me actually. Tama si Norman and si Mayton na para siyang Chinese New Year. Exactly. Para lang siyang Chinese New Year. Sayang yung choice niya na lumpiang Shanghai, which every Filipino knows. Kasi laging present sa mga birthday yan. So, parang hindi na justify parang hindi na bigyan ng kaigihan yung lumpiang Shanghai na balutin mo ako. Sana diba? yun, no? Inano niya yun. In-incorporate niya yung balutin mo ako, tapos lumpiang Shanghai siya, no? Yes. Pwede nga sana yun, Ruvil Lumpiang Shanghai, tapos naging lumpiang sariwa. Diba? Sayang. Correct. Sana doon siya nagkapa-kapa. Anyways, we move on now to our last queen for the runway, captivating Katkat as Top Silog. This is one of my favorites. Ito yung right combination ng camp tsaka fashion. Wait lang, anong favorite mo? Yung performance ni Captivating Katkat o yung Top Silog? Pareho, te. Parehas. Nagugutom na talaga ako, te. Uy, kung mag-order kayo dyan, padala naman kayo. Top Silog. Diyan? Sa Laguna? Galing ng Maynila? Tara, let's Topsy. Let's Topsy ourselves. Yeah, anyway, moving on, Angela. Sige, what did you think? What did you think? What did you think about Katkat? Ako, this is my favorite look kasi yung kutsara tinidor, I think that was the best part. Kasi naging na-own niya yung space niya sa stage because of that. Lumaki yung scale ng damit niya. Tapos, it's very witty and funny at the same time. Pero ang ganda-ganda pa rin ng mukha niya. Yung hat niya na egg was such a beautiful detail. I loved it so much. This is my winner for the runway talaga, si Katkat. Me too. How about you guys? Nung nakita ko unang pasok pa lang ni Katkat, she was really captivating. Talagang dinala niya talaga yung pangalan niya, Captivating Katkat. Para ako nanonood ng National Costume Competition ng Miss Universe na pagpasok niya, ay, okay, akin na to.
Tapos nung paglabas, may brand ng tapa. Tapos, nai-imbibe niya talaga yun, hindi lang sa details ng dress, kundi sa kung paano niya gutumin yung mga tao. Okay. Parang there's so much more that I can do. Parang, masaya. So, I loved it very much. Jello. For me, medyo nung unang labas niya, kung hindi ko nakita yung tapa na balot sa gilid, hindi ko isipin na tapa siya. Pero, nung ni-reveal niya na tapa siya ay silog actually. Yes, Silog ba? Tapsilog. Tama ba? Ayun. Doon ko naintindihan yung suot niya. Siya yung tapa. She dressed herself color brown, kakulay nung tapa. And then, yung cape niya, yun yung parang egg, yung itlog na nasa ibabaw, parang sa tapsilog talaga. So, dun siya na-appreciate. And, yeah, for me, top ko din siya. Na-showcase niya ng maayos. Plus, yun nga, yung utensils niya. Ang ganda nung effect ng utensils. Ikaw naman, Norman. Bukod sa kubiertos na ginamit niya, bukod sa magandang makeup, tama talaga. It's a good combination. It's a gracious combination of camp and fashion. Ang ganda ng execution ni ate mong captivating Katkat. Ayun. At dahil dyan, sino yung nanalo? Ayun. So, after deliberating, the judges announced our safe queens, Bernie, Miss Jade So, and Hannah Beshi. Ayun. So, pag-usapan naman natin dahil sila yung nauna dun sa Untucked Room. And ito talaga yung pinaka-highlight ko dun sa episode na to yung Untucked. Nitong tatlong to. Kasi as in, gusto kong mag-join sa kanila. Parang ang sarap nilang kainuman. Alam mo yon. Natural na natural lang. Walang inhibitions, walang bitterness. Pure joy. And Yes. alam mo yung busilak yung kasiyahan nila kasi alam nila na yung Snatch Game was something that they would get eliminated off kung mas may magaling sa kanilang performance. At I appreciate Bernie's humility. True. Ready siyang lumaban. Pinakita niya na naka-costume na siya may reveal siya sa ilalim. Grabe. Hindi flying colors yung performance ni Bernie nung Snatch Game, pero yung humility niya na baka ako yung masali dito, I'm not sure. Nag-ready siya. That's a leader, a performer, and so professional. Oo. That's right. Galing, ang galing. And that's how you... Pero yung tawanan nila, ano talaga, bonggang-bongga. May mga reenactment pa yung mga baklang tsor. Yun. The best yun. Kuhang-kuha nga ni Bernie si Katkat. Alam mo, mas nakakatawa pa yung Untucked kaysa doon sa Snatch Game nila. Loko pa. Nasaan yung gunting? Lighter siya spray net. Diyos ko. Oo. At saka I love na parang hindi sila masyadong conscious na may camera sa paligid nila. Alam mo yun, napaka-natural nila si Hannah Beshi din. Talagang they're just having fun, enjoying each other's company, dautan, nagmamauyan, ganun. Nakakatuwa lang na makakita ng ganun na hindi scripted. Oh, it's not a competition. It was a review from the heart. Ganun yung naging dating sa akin. Totoo. Na-build yung sisterhood It was like- nilang most especially nilang tatlo, no? Naturally. Tapos mas lalong na-appreciate nila yung kanilang uniqueness din as an individual, yung parang yung mga ginawa nila, kalokohan nila doon. So, nakakatuwa. True. Anyways, so ayun, pagkatapos ng kanilang shotan, tsaka yung alak session nila, they were called back on stage and the winner was announced. The winner of Snatch Game was Ten. Captivating Katkat. Yeah. Woohoo! I say deserve. Yeah. Deserve naman ni Ate. Mayor Joy Deserve Belmonte. ni ate. Bigyan mo na ng scholarship Oo. yan. Charing. Siya lang kasi yung hindi nag-break ng character. Kasi it's between her and Arizona Brandy. Yun yung pinaka-funny sa akin na nag-stand out sa Snatch Game eh. Kahit sobrang wali nung entire Snatch Game, comparing it to the previous season and yung international, yung sa States, sa Canada, sa UK and everything,
sa All Stars, itong season 2 ng Drag Race Philippines, yung Snatch Sobrang Game, wali. as in, it's not the Snatch Game I was expecting kasi colorful yung ating mga drag racers. So, nag-stand out. I think deserve ni Captivating Katkat kasi siya yung in character who remain in character. Right. Ayun. So, after the announcement of the winner, pinili naman nila yung Jello. Ano yung pinili nila? So our bottom three were Verushka, Matilda, and Didi. So may pa-twist na naman si Mama Pao. Naging bottom three. So it's a three-way lip sync for your life. Grabe. Grabe. Ano ko lang, dun sa Untucked, parang na-predict siya ni Didi na it might be the three of us. Masasama siya. Kasi she was saying na wala pa siyang napanalo, wala siyang badge, wala siya. So, she was actually having a self-pity moment. That And na-highlight yun sa Untucked. And I think our listeners should really watch that Untucked episode kasi sobrang it's an insight into the heart and mind of the queens, especially Verushka and Didi. And na ano yun, parang na-highlight yun sa Untucked. And I think our viewers, I think our listeners should really watch that Untucked episode kasi sobrang, it's an insight into the heart and mind of the queens, especially Verushka and Didi. Actually, nung nakita ko nga yung pag, ano pa lang, umpisa pa lang ni Matilda, sabi ko, oh my God, she's going to kill it. She's killing it with class. Tapos alam mo talaga na mangangain siya. Kasi yung ikot niya, yung paano niya i-occupy yung space, titingnan mo siya eh. Kasi yung style naman lagi din sa lip sync battle is that kailangan makuha mo agad yung attention ng judges at naibigay niya yon in fairness sa kanya. So, Stunt queen pala si Madam, no? Matilda. dancer eh. And ano nga natawa ako dun sa sinabi ni Katkat na parang taga-saboy lang ng confetti si Verushka. Para kay Matilda, no? Nakakatuwa yung moment na yun. Parang nakatulong kay Matilda, hindi sa kanya. Actually ako, yung kay Matilda, I don't know if it's just a stroke of luck. Yung suot niya na mukha siyang strobe lights. Tapos yung tugtog was Bongga Kaday. Oo nga, no? It worked well for her. Oo. It worked well yung mukha siyang strobe lights. Tapos disco yung theme nung song na Bongga Kaday. Tapos she dances well pa. Ang galing. Naisip ko agad, Matilda would be safe there. Ikaw, Mayton. Yeah. Tapos, ma-add lang din, kaya nung lumabas si Matilda, sabi ko, oh my God, I'm so excited to see Matilda fight against Arizona Brandy. Feeling ko kung dalawa sila, oh my God, grabe. I'm so excited sa ano po yung kakaabangan ng mga drag racers at ng mga fans, most especially. Kasi, yung dalawa, sina Didi at saka si Verushka, hindi talaga, ang layo nila doon kay Matilda levels. In fairness, dun sa performance. Ako, for me, the performance of Didi Marie Holiday doon sa kanilang Lip Sync for Your Life battle, okay naman siya. Performance at saka look ni Verushka Levels, hindi ko alam kasi I think ako atang eldest dito. Hindi ko maintindihan kung ano yung gusto niyang i-portray. Pero kamukha niya yung, alam niyo yung halimaw sa banga na monster, yung doon, yung horror film na yon, yung nandun yung halimaw sa banga. Yun yung kamukha ni yun yung kamukha ni Didi Marie Holiday, ni Verushka Levels. Pero again, Matilda proved that she's a performer, she's a dancer, she could twerk, she could do some cartwheels, tumbling. Ang galing. Actually, nagulat ako kay Didi Marie Holiday kasi kahit siya ay nag-split. Nagulat ako dun. Tapos nag-push up pa. Ang dami niya din ginawa para mapansin. Sorry ka talaga, Verushka, kasi hindi niya talaga na ipakita na meron siyang fighting spirit doon. Parang
hindi mo siya makikitang nabigay siya ng 100% niya doon sa performance niya. Parang nag-giveaway na lang siya doon sa dalawa. Yun yung nangyari. Yeah, I also kinda got that vibe na parang medyo tinrow niya na lang yung lip sync, no? Alam niyang parang hindi siya makakalaban. The fact na dumiretso siya sa likod stage, yung center, tapos siya lang yung naglalakad doon sa dulo, yung dalawa nagpa-perform sa harap. Parang, okay, sa inyo na to. Ganun. Anyway, in the end, Verushka was the one who sashayed away. Yun, do you guys agree naman dun sa eliminated queen natin? Jello, wag kang magpatumpik-tumpik pa. Kasi ikaw yung may panalangin eh. Oo, ayan na, di ba? Diba? I predicted. Manifesting. Sabi ko nga mabobottom lang. Tapos naalis siya. Pero anyway, I think she learned her lesson na nung sa untucked part, so balik lang ko doon sa untucked part, nagulat si Arizona. Biglang naging humble si Verushka. So parang biglang nawala yung ako or me, yung parang biglang nawala yung pagiging narcissist niya. Parang she was brought down to a level na maging understanding, listen to others, not just listen to himself. Mm-mm. I agree. And also, siguro kapag napanood niya to, I hope na magkaroon siya ng insight kung paano siya napaperceive ng iba. Kasi tama yung sinabi ni Mama Bernie sa Untucked eh. I think Verushka is not aware na nakaka-offend siya. And yung ibang queens, no, na napansin nga na nung nag-aaway na si Kat and si Miss Jade, so na it was Verushka who started the fire. So pot stirrer talaga si Madam Verushka. So yeah, Yes. meron bang parang teaser for the next episode? Parang wala. No? Wala eh. Anyway, we don't know what the next challenge will be, so this is gonna be exciting. But 8 queens remain. So yun. What are your final thoughts na tayo? Final thoughts, Mason. Sige. Ooh, okay. So complacency would really kill you and would sashay you away. So yun talaga. And also, your attitude can really determine your latitude eh. 'Di ba? Kasi if you really have this attitude, hindi lang sa pakikitungo mo sa mga tao, kundi sa pagtingin mo din sa sarili mo minsan yung tadhana yung kukuha sa iyo pababa eh. 'Di ba? Babagsak sa iyo pababa. Kaya kailangan sa mga drag racers, kailangan mas maging aware sila dun sa unang-una yung capabilities nila at saka sa limitations nila. At kailangan maging handa sila sa kanilang susunod na mga laban. Hindi pwede na. Dapat, kung itodo mo na. Ayan. Salamat, Zenaida Seva. Muntik mabilao ko si Norma. Buti hindi ko nabugahan ng tubig. Ikaw naman, Jello. Ako naman, final thoughts is, if you're a performer, please know your audience. Kung saan ka nagpa-perform, alamin mo kung ano yung bebenta sa audience mo. It's a factor kasi na hindi ibig sabihin ang jokes mo is pang matalino, dun ka lang aatake. So if you want to win a competition, if you're a performer, aalamin mo kung sino yung market or target audience mo eh. So iaangkop mo yung jokes mo, yung performance mo para mabenta, 'di ba? Alamin mo kung ano yung bebenta. Hindi pwedeng hindi ikaw mag-a-adjust eh. Kasi performer ka. So, kung performer ka, you have to do some adjustments to cater your stakeholders or your audience, di ba? So, yun yung parang naging catch ko dito. Kailangan mo alamin kung ano yung magiging mabenta sa iyong manonood. Yeah. Salamat, Kuya Kim. Si Miss Chrissy naman, any final thoughts from Miss Chrissy? Yun naman, di ba? From time and time again, talaga namang dapat go, go, go! Yes! Naging rufame. Well, for a person who knows how to impersonate or to, mimic some voices, yung Snatch Game, sana ang ginawa nila, maybe, bago sila sumali, nanood sila nung previous Snatch Games here and abroad.
Tapos, kung yung character na ginagaya nila mapa Pinoy, mapa influencer ba yan, celebrity ba yan, dapat yung kilala ng lahat. Tapos, kung meron ka namang foreign na gagayahin, tama yung sinabi, it has to be for everybody. Huwag masyadong sobrang talino at saka hindi na relatable. Dapat pa rin talaga when you're in a competition that you could be eliminated the next day you perform. Dapat laging on your toes, lagi kang strong-willed at prepared. Kasi basically, si Verushka Levels, 1 episode 3. 'Di ba? Pero look at her, she's fly, 'di ba? So, ganun din si Arizona Brandy, nanalo sa episode nila pero nung episode 3, she became the bottom 2. So, etong Drag Race Philippines proves to show na hindi combat top ka, hindi ka pwede maging bottom. At saka masakit Sa maging Drag bottom. Race ba yan? Oh my God! Anyway, ako naman, my final thoughts for this is, in anything you do, you have to play to your strengths. And the only way for you to know that is kilalanin mo talaga yung sarili mo. San ka strong? Ano yung mga qualities mo na pwede mong gamitin para maging successful ka in any endeavor. So, know yourself and play to your strengths. Yun lang. Ayan. Thank you very much, Ate Charo. Oh my God. So, ayan. So, thank you sa lahat ng mga that's it. listeners. Anyways, that's it for our review and reaction on the Snatch Game episode of Drag Race Philippines Season 2. Thank you so much sa mga patuloy na nakikinig sa ating mga kulitan at sa ating mga bardahan. And we hope you are enjoying our episodes. And we are here every week. We upload our episodes every Tuesdays and Fridays. So, abangan nyo yung next naming episode. Thank you very much. And again, this is Angela, my co-host Norman. Maraming salamat po to everyone who continued to listen to our podcast. Yung Cinegeeks, kami po ay parang nagiging regular guest na, especially kapag kami po ay nagre-review, nagre-react at nagko-comment sa Drag Race Philippines Season 2. I'd like to thank personally my friends for keep on, going to the channel, listening. Maraming salamat. And please do follow us on our social media. Mine is at NomanJ on Instagram. And for my co-host Mason, your final message to our listeners. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa Cinegeeks. Most especially dito sa episode about Drag Race Philippines. We're so excited at marami pa tayong aabangan sa mga susunod na mga episodes. Nako, very meaty, very masaya at very nakakatuwa at nakakapusog po ng puso na malagi namin kayong kasama every week. So ayan, please follow me on my official accounts, most especially sa my Instagram, Nathan_Lagos, and also please listen as well to the Sonny Sesh. Yan, so thank you. And also our co-host Jello. Go Jello! Hi, please follow them. So, yeah, keep on listening, tapos, yeah, mag-evolve. Akala ko kami. sasabihin niya, keep shining. That's what we're Only you. yung kinanta natin, that's what friends are for. Pokemon, mag-evolve. Ay, wala akong Mag-evolve. Pokemon. Wala. Hindi ako mahilig sa tahong at wala akong Pokemon. Okay. Anyway, That's it for our episode. Thank you so much, and we'll see you again next time on Cinegeeks, where movies, TV, and all things geek collide. Bye! bye!